Good morning, church. Morning. Happy Sunday po sa lahat. And we welcome you to Disciples of Christ Church. Amen. We are here in Sydney, Australia. Welcome everyone. Amen. Praise the Lord. Your grace is enough. We can't thank the Lord enough for His daily grace unto us. We are here because of His grace. Amen. His mercy is always free every day. He's giving us His grace every day. And church, let's sing this to honor the Lord. Your grace is enough. Faithfulness, oh God, you wrestle with the sinner's heart. You lead us by still waters into the sea, and nothing can keep us apart. Remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me. It's your love and justice, God. Grace and justice. You still want to lead us strong. Lead us. You lead us in the song of your salvation, and all your people sing along. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough. Oh, your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. So remember your people. Remember your children. Remember your promise, oh God. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough.
Hallelujah. Your grace is enough, Lord. We are here. We are here because of your grace. We are alive. And we are here to raise our voices to sing your praises and glory. Hallelujah. Thank you, Lord. Church, our Lord is victorious. Do you believe that? Amen. Praise Jesus. He is mighty. He knows how the story ends. Amen. He's coming back. He's coming back to save his people. He defeated sin and death and hell. Hallelujah. Jesus is coming back with a white horse. He is a victorious general. We see a victory at him. Let me sing this, church. I see a victory. The weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. It's the God serves only how to triumph. My God will never fail. Oh, my God will never fail. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. There's power in the mighty name of Jesus. Everyone in wages deal with away. Amen. Oh, I'm backing down from any giant. 'Cause I know how this story ends. Yes, I know how this story ends. Ministers, I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good.
this. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You're supposed to learn. Come on. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Victory, I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Hallelujah! Lord, we are victorious, Lord Jesus. We cannot do it in our own, but through you, we are victorious as well. Thank you, Lord Jesus. We give you all the praises and glory and worship. Hallelujah. And now, Jesus, you are victorious, and we are ready to build a throne before you. For you are our King, and you reign, and you will reign forever and ever. Amen. May this song help us to build this throne for you to reign in our lives. Thank you, Lord Jesus. Jesus, Lord, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up in our praise. As we worship in the throne, and as we worship in the throne, and as we worship in the throne, come, Lord Jesus, and take your place. Jesus, we enthrone you, we proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up in our praise. And as we worship in the throne, and as we worship in the throne, and as we worship
worship Thee, Lord, Lord. Come, Lord Jesus, and take Your place. And as we worship Thee, Your throne. And as we worship Thee, Lord, and as we worship Thee, Lord, come, Lord Jesus, and take Your place. Praise Jesus. Yes, Lord. Give you a shout of praise. Shout to the Lord. Oh, shout to the Lord, all the earth and sea. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of Your name. I sing for joy at the word of Your name. Forever I love You, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in You. Lord, truly, Lord, build Your throne in our midst. Lord, we believe that You inhabit the praises of Your people. So, Lord, as we have sang that song, Lord, build Your throne in our midst. Build Your throne, Lord, where You're worthy to reign. Lord, so when they call Ikaw po ang tinataas, Ikaw ang sinuri. And Lord, You deserve that so that we can shout glory to God. We can shout the beauty, the majesty, the glory of God. How beautiful is that, Lord, to do on a Sunday morning. That's why, Lord, let me go ahead and get gathered, Lord, to worship You, to give honor unto Your name, to build Your throne, Lord, to let You build Your throne in our midst. And thank You, Lord, with that privilege, Lord, to worship the King of Kings and the Lord of Lords, Lord. We are Your privileged children. It's not because of our own doing, Lord, because of You. Because of what You've done on the cross for us. Because of Your grace, because of Your mercy, because of Your compassion, and because of, Lord, of the forgiveness that each and every one of us, Lord, receive. We have been redeemed, forgiven. We can stand, Lord, boldly in Your presence, Lord, declaring we have the right to call ourselves children of God. Napakaganda po, Lord, ng aming posisyon because of You. So that this morning, Lord, we can worship You. We can hear You, Your message, Lord. We can declare praises and glory of Your name. So, Lord, thank You that in the midst of this beautiful place, Lord, we are here. Lord, build Your throne in our midst. Once again, church, let's do it one more time. I know we've already done it. Let's worship Him. Let God build His throne in our midst. Let's sing that song one more time. Let's spend a few more minutes worshiping Him again, where He deserves honor, praises, and glory. Let's sing one more time, church. Lord, let's worship. As we worship Thee, the throne, and as we worship Thee, the throne, and as we worship Thee, the throne, come, Lord Jesus, and take Your place. To the Lord, shout to the Lord. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and
sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I sing. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have in you. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Oh God. Only you are worthy of our praises, thanksgiving and worship. Thank you, Lord Jesus. Amen. Hi, everyone. Thank you. Welcome. Welcome po sa ating nandito ngayon. Marami po dati. It's an exciting day for Sydney. And before anything else, let's read down from the scripture, Romans 5. Beautiful is this. Therefore, Romans 5 from verse 1. Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have gained access by faith into His grace, in which we now stand, and we boast in the hope of the glory of God. Not only so, but we also glory in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance. Perseverance, character, and character, hope. And hope does not put us to shame, because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit, who has been given to us. You see, just at the right time, we were still powerless. Christ died for the ungodly. Very rarely will anyone die for the righteous person. Though for a good person, someone might possibly dare to die. But God demonstrated His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. How beautiful is this passage? How beautiful is the truth that we have been justified through faith. And despite of our situation, while we are still sinners, Christ died for us. I don't know. Pero pa bang hihigit doon? Tayo ay kaaway ng Diyos ang ating katayuan siya na tayo para sa atin. Kaya nandito tayo. That's why we can glory to God's forgiveness and compassion. That is, we are recipient of those things. Mercy, compassion, the love of God, forgiveness, the grace of God. That's why we can retain that title. Sabi nga, ang mga tumanggap lamang kay Kristo, ang may karapatang tumawag na sila yung mga anak ng Diyos. So that is the right given to those who are in Christ. How beautiful is that truth? So we just remind everyone, it's a quick reminder that we can partner with the OCC in her works, the ministry works, the task given to us by God on our shoulders. Malaki po, malaki ang binigay sa ating responsibility ng Panginoon. Pangalagaan ang mga gawain natin sa Sydney, sa Canberra, at meron na po ngayon sa Pampanga. So we are expanding, though we are a very young church, less than 3 years old, and here we are supporting all these works. And that is through your partnership. Kayo po ang partner sa amin. First of all, foremost is through your prayers. That is foremost. We cannot do anything without praying to God to give us the strength, the resources, the manpower, everything that we need so we can sustain all this work. So remember, our church is named Disciples of Christ. We have
to go out there. Kailangan parang we have to stand on that name. We are disciples of Christ. What are disciples? Who are disciples? Disciples are those who proclaim the good news of God, who go out there, who proclaim the good news. How can we do that? We can do that through your partnership and through your helping the church to stay on His word. And one of those is your generous giving. Okay? Now that we are faced with more responsibilities and financial obligations. So I'm not ashamed to let everyone know about this. Kasi nga po, we have our outreach church in Pampanga, and we have been praying hard, really hard for them to have another venue. Because the venue nila talaga, ang silip talaga, at maliit lang, and they're not able to expand, they're not able to invite more people. So we prayed hard, we prayed, we interceded for Pampanga, we pleaded God for His answer, and He responded. Kaya kung umuwi kami doon, we found a place that is suitable, beautiful, comfortable for everyone in Pampanga. But it will cost more money because it's more, it will be more expensive to rent that than what we are paying now. So we do generous giving, sacrificial giving, and they are also doing sacrificial giving because they know to meet the rent requirements. And for us here, kaya lang po kagabi sa beautiful Bible study namin, Bible study ng city, sabi namin, every time we meet, we will put a jar there or a box there, everyone will give for Pampanga, not for anyone else, to sustain the rent requirement. And you can also do that. You can do that in your own ways and through your generous giving. How beautiful is the work of God? Of course, God is our supplier, God is our sustainer, but we have parts to do, everything po tayong role. And that is through the generosity of from our hearts. So we can do this together. Thank you for joining us. Those who are watching, beautiful. So marami pang darating tayong mga kaibigan na nandito na Taiwan. Thank you. Kailangan ko pumatang to. It's beautiful. So let's welcome, let's go around, and people are coming. Let's take a few moments to welcome them, go around, shake hands, and we welcome you. Welcome. Beautiful. Order ba ka ng extra? Oh, nakakatuwa naman, nakakatuwa. Hello, God bless. Si Mayan! Share the word bago tayo magpatuloy sa ating mga ginagawa. Business council. Okay. Plano ng Diyos sa atin ay tayo po ay napakaganda ng plano ng Diyos sa atin. Ang gusto niya na ang mga anak niya ay mamuhay ng walang hangganan. Yun ang plano niya na tumanggap ng kanyang blessings sa kanya pong pangangalagaan, kanyang mga anak. Hindi na kailangan magtrabaho, wala nang kapaguran, wala nang sakit. The plan of God was perfect. Tayo po ay walang perfect. Tayo po ay tumanggap na lamang ang pangangalagaan ng Panginoon. We were not supposed to experience what we're experiencing now. Hindi natin natikman, matitikman ang dapat natin natin ngayon sa natin mga
mga balita, mga masasakit, at malalagim na bagay. That was the plan of God. So that we can live forever and ever in the presence of God with nothing but the beautiful, the favor, and the goodness of God. But meron po malagim na nangyari, and you know, you're aware of what that thing is. Yung malagim na nangyari yun, ay nangyari, nasira lahat ng sanlibutan. Nasira ang mga nilalang ng Diyos, maski ang nature, ay nasira dahil doon sa dumating ngayon. Kaya kung tayo ngayon ay naghihirap ngayon, kailangan tayo magdusa, kailangan tayo umiyak, kailangan tayo maghinagpis. Dahil doon sa nangyari yun, kailangan tayo ay magprosige, kailangan tayo magbungkal, kailangan tayo magpagaling, magpalakas. Kailangan ng lahat ng bagay para tayo ay mabuhay ng malakas na hindi lang yung talagang gusto ng Diyos. Dahil nga sa dumating ngayon. Ano yung dumating ngayon? So, tingnan po natin sinasabi ng Scripture na dumating, nakalubog ang lahat ng sanlibutan at kaharian ng Diyos. Ito po yun. Ang sabi, dumating. Dumating ang kasalanan sa mundo dahil sa paglabag ni Adan sa utos ng Diyos. At dahil sa kasalanan, dumating ang kamatayan. That's why we experience all these horrible things. Dahil po sa kasalanan, isa naman po nagkasala, si Adan lamang. Okay? So people are saying, why do I have to suffer for what Adan has done? Bakit po kailangan manahin o kailangan magdusa ako? It's unfair. Pero lahat po kasi tayo ay nanggaling kay Adan. Isa lamang po ang secretaries. I've been telling everyone over and over, we are all one family. And you will experience death. Death entered the world. Pumasok po kamatayan dahil sa kasalanan sa mundo. Dahil sa paglabag ni Adan sa utos ng Diyos. If anyone po is saying it's unfair, bakit pati ako mamamatay? Bakit pati ako ay magdubos na kasama ni Adan? Nandiyan po yan. At nandiyan sa huli. Kaya lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil nagkasala ang lahat. So we can say it's Adam's fault because nagkasala rin tayo. Okay, lumalaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil sa nagkasala ang lahat. That is the proof. No one can say, I do not deserve the curse of God that Adam initiated. But in reality, lahat po tayo ay nagkasala. Dahil nagkasala ang lahat, so we have no excuse. We need to be redeemed. We have to be forgiven. We have to be given the mercy of God dahil tayo yung kasalanan. The Bible is clear. Everyone sin. No one is righteous. No one is good enough before the presence of our God on our own. Yan po ang nangyari malagim sa atin. But how beautiful is that? Despite the impossibility that we can resolve this, wala tayong paraan para masolusyonan ang dilema natin na lahat pa tayo nalayo sa Diyos, lahat tayo mamamatay physically or spiritually dead before we got redeemed, we got born again. We're spiritually dead. And one day we will experience physical death. But God made the solution. Siya pa ang mga naparaan. Siya na nga, sa kanya na nagkasala ang tao, tapos siya pa rin ang gagawa ng paraan. How beautiful is our God? He sent His Son to redeem us, to die for us. Kaya the curse can only stop. Mapuputol po yan when we have a relationship with Jesus Christ. He is our Redeemer. That's why everyone needs to be saved. No one can say, I do not need a Savior. Everyone needed a Savior. We all needed a Savior before we reach the point of our lives kamukha ngayon. Okay? So God made a solution, and we, how blessed we are, because everyone declared, submitted, surrendered their lives to Christ, the only Savior of the world. And because of that, tayo ngayon ay redeemed, tayo ngayon ay saved, tayo ngayon ay malinis na, tayo ngayon ay ligtas na restore ang ating relationship sa Diyos. Dahil kay Kristo, because of what He has done on the cross. Okay? So that's a brief summary na nangyari noon, naganap sa ating buhay.
Ngayon nag-talk about, ano na yung obligasyon natin? Tayo po ay ligtas na ngayon, ilinis na ng Diyos, siya ay namatay para sa atin. What is now our obligation? We need to understand that hindi po tayo, we're saying we're going to wait for the return of Christ to take us with Him from glory to glory, the glorious state. But while we are here in our present situation, meron tayong dapat gawin. Meron tayong dapat iwasan. Meron tayong dapat ihinto. Yan po ay mga kasalanan. Ihinto yun, ihinto. Yun ang gulong kaya tayo nagdurusa. Ginawa na ng solusyon ng Panginoon. So ang obligasyon natin? Ihinto. Iwasan. Okay? Ang isa sa pinakamalinaw na sinasabi ng Biblia ay nasabi sa Ephesians. Dahil mga banal na kayo, hindi na nararapat ang isa man sa inyo ang masabihan siya'y malaswa, mahalay at nakikiapid. How right is that? Hindi na nag-atubili ang scripture na sabihin, ito ang nangyayari dapat sa inyo. Ito na ang umiiral sa inyo. Banal na kayo. We are holy. Are holy, we're not sinless. We're not yet perfect, but holiness is being separated, set apart by God. So dapat set apart na tayo sa Panginoon. Tayo ay binahagi na isinatabi para sa Panginoon na ano ang dapat natin umiiral sa atin. You are holy. We are holy because of Christ. And being holy, we should no longer live sinful lives. We no longer purposely commit sin. Maaaring yes, mahaba tayo every now and then, pero dapat hindi na ito purposely. Ang linaw-linaw po, ang tinulisa ay ang mga relasyon. Ang sabi, basta kayo ba ay hindi dapat na isa man sa inyo, na any one of you, masabihan siya'y malaswa, mahalay, at nakikiapi. Bakit malinaw na malinaw ang sinabi ng Ephesians? Kasi diyan nagmumula ang kasalanan, ang karamihan ng kasalanan. Yung ating relasyon, yung pagnanasa ng puso natin, pagnanasa ng gawa natin. Pag hindi natin in-address, we need to, the word of God, we need to hear this again. Banal na kayo, hindi na nararapat ang isa man sa inyo ay masabihan siya'y malaswa, mahalay at nakikiapid. Kaya nga po maganda po, tinutuloy sa talaga ng church na ito ang mga relasyon hindi tama. Kaya po, marami na po ang sumunod sa pag-usap ng Panginoon na they are now blessed by God, relationship flourish, beautiful relationship, at marami pa pong mangyayari. Kasi ngayon, ang Ephesians po, yun ang inuna. Bakit po? Kasi po kapag kakurap ang family, ang relationship, doon sa mga anak ng more corruptions, more sins. Kaya nga in-establish ng Panginoon muna ang family. Hindi muna in-establish niya. Before the government, even before the church, is the family. Kaya po, ito po ang ating pong tandaan lagi. Wala man dapat isa sa atin na sinasadya ang mga bagay na yan, kalaswaan, kahalayan, at nakikiapi. Dapat po tayong malaman natin ang kagustuhan ng Panginoon na inuutos ng Biblia. Ang sabi po sa Ephesians 5, at hindi nararapat na marinig sa inyo ang mga malalaswa. Dapat hindi tayo nagsisimay ng malalaswa, maski sa iba daw. Hindi dapat narinig sa inyo ang mga malalaswa o walang kabuluhang usapan. Even jokes po, even pagbibiro, mga pagbibiro hindi nararapat. Sa halip, maging mapasalamat kayo sa Panginoon. How strong is that? Our relationship, the desire of our flesh, even our mouth. Walang sa atin, nadudulas yan sa bagay na yan. Malalaswa, walang kabuluhang usapan. Ano yung mga walang kabuluhang usapan? Mga bagay na makamundo, mga bagay na hindi nagugulong sa atin para tayo makalapit sa Diyos. Lalo na po ang mga biruan. Ang mga biruan, hindi nararapat na pagbibiro. Kaya sabi daw, imbis na yan nangyari, nalilisan dapat sa Panginoon na Panginoon sa atin ang kapagkasalamat is thanksgiving unto God. Worthy of praise and honor. Kapurihan sa Panginoon lumalabas sa ating bibig. I know it's going to be difficult. Marami sa atin lumaki sa ganyang environment, but we can still stop.
Because we have been redeemed. Hindi na dapat ang pagbibiro niya. Kaya ako, itinuturo natin sa Biblia ang mga tamang pananalita, ang mga tamang pagkilos, tamang pag-iisip. Maski po yung mga intensyon na para tayo makapagpatawa, para maging masaya, na wala na ang kabuluhan. I'm not saying po, hindi na tayo maging magkaroon ng humor. Yes, there are good humor, there are wholesome humor. At may mga joke din na tama naman, na hindi na alikos ang pangalan ng Panginoon, hindi nasisira ang ating reputasyon. Okay? Ang ating pong relasyon, ang ating pong manilita. Ganun din po ang sinabi sa Ephesians 5:3-20. Tandaan ninyo ang sinabing tandaan. Listen. Remember. Take note of this. Walang bahagi sa kaharian ni Kristo at ng Diyos ang taong nakikiapid. Inulit na naman po, nakikiapid, mahalay, or saking. Yung grade, ang saking po, ang iniisip niya ay sarili lamang niya, ang sariling benepisyo, ang sarili niyang pagkatao, ang lahat ng gusto ng naman niya. Sabi nga po, ang description ng kasakiman ay tulad daw ng idolatry o pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kasi ang pagsamba sa Diyos-Diyosan po, ang sinasamba natin ay hindi lamang mga rebuto, mga bagay na nakakalugod sa atin, nakakapagbigay sa atin ng kaligayahan. So we idolize money, we idolize career, future, fame, power. Yun po ay kasakiman. Kasi sarili lamang natin ang iniisip natin. Ang sabi po, ang mga taong gumagawa noon ay walang bahagi sa kaharian ng Kristo at ng Diyos. Walang bahagi, walang bahagi. Alam na natin sa ating mga Kristyano, ang kaharian ng Diyos ay naghahari na sa puso natin. Bagamat hindi pa nangyayari sa paligid. But for us, the kingdom of God is really ruling in our heart, reigning in our hearts. Now, this week, kailangan ba makita sa atin ito? Tandaan nyo, walang bahagi. Sa atin po, hindi na nangyayari yan. Wala na tayong sinasamba kundi ang Diyos lamang. Ang ating panalita ay malinis, walang kalasmaan, walang kabuluhang bagay na lumalabas sa bibig natin. Okay? Ganun din po ang sinabi sa Ephesians 5. Ephesians 6, huwag kayong pagdadala sa walang kabuluhang pangangatwiran ng iba tungkol sa masasama nilang gawain. Dahil galing tayo Diyos sa mga sumain. Ito po, the disobedient, yung mga ayaw sumunod sa salita ng Panginoon, ayaw sumunod sa mga gusto ng Panginoon, sila ang nangangatwiran. Sila nagsasabi, okay naman po, wala akong humingi permisyo. Relationship namin, dalawa ito. Hindi ka naman kasali dito. This is private matter. This is, hindi na labag, hindi na ito sakop ng simbahan. Hindi na ito sakop sa inuutos ng Biblia. Ganun naman ang kinakatwiran. Sabi, huwag kayong madadala sa kabuluhang yun tungkol sa masasama nilang gawain. People like to make excuses for their sins. They justify their wrongdoings. They're justifying their sins. They're saying, it's okay. Ang katuwiran po ng mundo ganito, kung wala ka na perwisyo, kung wala ka na damage, it's okay na gawin yan. Yun ang akala nila. That's why people are having all sorts of relationship. Private matter na po ito. Wala ka na perwisyo kapitbahay, kamag-anak, o sino man. Pero alam niyo po, ang Diyos ay tinutulig sa ina-address ang lahat ng kailan ng buhay natin, ang puso natin, ang isipan natin. Kaya po yung mga katwiran niya, huwag tayong nadadala. Ang paniwala po natin ang scripture. Kahit ano, sinabi ng mundo, okay ito, inaprubahan ko ng gobyerno. Ang kongreso, sinabi, okay ito. Inaprubahan ng mga bagay na ito. Katwiran po ng mundo yun. Ano papakinggan natin? Ang Biblia. Sinabi ng Biblia. Dahil ito po ay hindi nagkakamali. Ito ang design ng Panginoon. So, ingatan po ang masuway tayo, masabi natin, ito po ang dapat ng mga Kristyano, kahit nag-iisa ka na lamang. Lahat ng tao, the crowds, are doing it. Everyone else is doing it. Kahit nag-iisa ka na lamang, stand for what is right. Stand for what the Bible says. Marami kasi sabi na Israel, kung marami, the majority wins, the majority prevails. Hindi po yun. Ang sabi kahit iwanan tayo ng buong mundo ng isa,
Hindi tayo magpapadala dyan sa mga bagay na yan. Ito pa po ang mabigat. Huwag kayo makikibahagi sa ginagawa ng mga tao ito. Okay? Hindi tayo mas madadala, masusuway, maakakay. Huwag tayo makikibahagi sa kanila. Paano tayo nakikibahagi sa kanila? Well, makikibahagi tayo kung sumasang-ayon, sumasama, ginagaya, sinusuportahan, pinapanood, sinusubscribe, nilalike, pinafollow. Those ang mga bagay na modern na ginagamit na ginagawa natin ngayon, yun po ay nakikibahagi. Nakikibahagi, even just liking. Liking, subscribing, sharing. So mag-ingat po tayo sa ating po mga sinishare, binabahagi. Ngayon po, everyone has a mobile phone. Everyone has social media account, at least one. A lot of people has 3, 4, or maybe 5. Ginagamit po yun para makapag-communicate, makapagbahagi ng mga bagay. So every time you forward, you share, you like any post against the will of God, against the command of God, against the scripture, kayo po ang nakikibahagi. You cannot say, hindi naman ako nag-post, I only forwarded. That is nakikibahagi. Hindi naman yung ginagawa yun, I only share, I only click like, nakikibahagi. Binasa nyo, nakikibahagi. Okay, paglabasa na natin, delete it, don't forward it, don't glory on people forwarding things. Okay? Anything po, you are approving, nakikibahagi doon sa bagay na yun. Warning po ng Ephesians, huwag kayong makikibahagi. Okay? Huwag yung palakpakan. Huwag yung panoorin, huwag yung pakinggan. Yan po ay pakikibahagi. Makikita niyo po, ang Biblia ay palakas ng inuutos sa atin. Kasi nga, we have to move from elementary teachings, from basic teachings, na we only hear about the love of God. God is forgiving God. God is a loving God. God is a merciful God. We need to understand po, as Christian, God is also a just God. Makatanong na ng Panginoon, ang mali ay maparusahan niya. Maparusahan niya. Kasi He's no longer a God, a just God, a pure God, a holy God. If He would let one small, single sin not addressed properly. So sa ating pong mga Krisyano, let's be careful sa ating pong sinusuportahan. Ito pa, dati, ito pinapaalala ng dating buhay natin. Tingnan niyo po ang description ng dating buhay nyo, dating buhay ko. Namumuhay kayo sa kadiliman. Whenever the Bible speaks about darkness, kadiliman, it relates to sin. Dati tayo yung makasalanan, namumuhay sa kadiliman. Ito po ngayon, ang sabi, ito daw po ang stand. Pero ngayon, ay naniwanagan na kayo dahil kayo ay nasa Panginoon na. You receive the truth, the light about God when you start to have that relationship with God. Magiging malinaw sa inyo. When you start reading the Bible, nagiging malinaw kayo, naliliwanagan kayo. Kaya nga ang iba po na wala pang, hindi alam ang salita ng Panginoon, hindi alam ng katotohanan, sa kadiliman sila. Ngunit tayo po, nasa liwanag na because of the Word of God. Because of our relationship with God. Okay, ngayon, nasa liwanag na tayo, naliwanag na tayo, ano ang gagawin natin? Ayun po ang sinabi. Kaya ipakita sa pamumuhay nyo na naliwanagan na kayo. We have to be salt the light of the world. Maging asin at ilaw. Makita nila. Ang nakakalungkot ko, sometimes, there's no difference. Wala kayong makikita kaibahan. Pag nakatayo, isang Kristyano at isang hindi Kristyano. Ang isang mananampalataya at hindi mananampalataya. Ang sabi ko ng Scripture, ipaliwanag, ipakita, ipahayag. Kailangan makita sa pamumuhay nyo na naliwanagan na kayo. We have to be different. Kaya nahuli. Kaya you set apart. You no longer doing what the world does. At maging different kayo. Maging kaiba ang panalita, ang pananamit, ang pagkilos, ang pabibiro, ang lahat ng ira sa buhay ng tao ay kailangan po nakikita.
Bago pa na tayo magsalita, bago pa na tayo bumigkas na ako'y Kristiyano, ako'y born again, it should be seen before those declarations. Ang sabi, ipakita sa pamumuhay nyo na naliwanagan na kayo. Sapagkat kung ang isang tao ay naliwanagan na, makikita sa kanya ang kabutihan, katwiran at katotohanan. Kailangan makita po, kailangan ma-observe, kailangan makita ng tao. How can we attract the world? Ang mga hindi pa Kristyano, kung nakikita nila sa buhay natin, bakit ako magiging born again, magiging Kristyano? Katulad na lang kita. Kamukha kita. So ano ang difference na, anong imahe ko sa buhay ko? Ang sabi, kailangan makakita yung kaibahan. And that is your role, your obligation, your command, your mandate, utos ng Panginoon, maging iba. Maging iba. Hindi naman po maging weird, maging nakakawarawa. Kailangan makita nila, observa nila ang buhay natin ay iba. Okay? So, pakita natin na naliwanagan na tayo. That means we have received the truth from God through the Scripture. Kaya importante po na kumain tayo ng Bible study. Importante po. You cannot po emphasize any stronger ang pagdating ng Bible study. Kasi ito na nga po Ito na ang magbibigay sa atin ng liwanag. Hindi nyo ba napansin, magbuhat kayo ng Bible study kayo, naliwanagan kayo, mali pala ito. Mali pala yung ginagawa ko, mali pala yung pinupuntahan ko, mali pala yung iniisip ko. Dahil naliwanagan tayo ng Scripture ng Bible. And that is, yun po ang kaimportansya ng Bible studies. Sa church po nito, meron tayong mga discipleship group, meron tayong mga Bible studies, face-to-face, online. Kaya wala na po tayong excuse na hindi ako pwede, malayo, hindi ako makaka-join. We have opportunities na maliwanagan tayo. Maliwanagan tayo. There's no point if you stay in the dark when you call yourself children of the light. Okay? Makita sa atin ang kabutihan, katwiran at katotohanan. Katwiran tungkol sa Diyos, katwiran tungkol sa ating pananampalataya. Ito pa po. Alamin ninyo kung ano nakakalugod sa Panginoon. Again, babalik po tayo sa Scripture. Paano malalaman ang kalooban ng Panginoon? Paano malalaman saan ako pupunta, saan ako mag-aaral, saan ako titira, sino ang mapapangasawa ko? Pero the Bible will not be specific in those things. Pero meron tayong mga biblical principle. Hindi sinabi kung sino, hindi sinabi kung anong pangalan, ang address, but the Bible has principles in every area. Maging ang pag-aaral, pagpunta, ang ating pong relasyon, nandiyan lahat sa Bible. Lahat po yan ay sinasabi, alamin natin ang nakalulugod sa Panginoon. Or in other words, know the will of God. Know the will of God. Gone are the days when God speaks in audible voice sa mga tao. Ginamit ang Panginoon yun noon. Talagang nadidinig nila ang salita ng Panginoon. Ngayon po, sasabihin natin, paano wala naman ang kalooban ng Diyos, ang will niya? Well, you cannot. Kahit maghintay kayo ng ilang panahon, hindi madidinig ang tinig ng Panginoon, eto na po siya. Eto na. Dito siya nagsasalita. Ito ang sinasabi niya, kaya the word is alive. Nag-uusap kayo as if nag-uusap ang Panginoon. Marami po nangangatwiran, gusto kong madinig ang boses ng Panginoon. Gusto kong malaman ang will niya. Gusto kong malaman, madinig ng aking tenga. Kasi sinasabi nila, lahat po dapat ay dumaan sa tenga. Faith cometh by hearing. Well, ganito po yung, if faith cometh by hearing, read the Scripture aloud. Basta yun po maingit. So, nandidinig nyo, binibigkas na bibig, nandidinig ng tenga. So, it's the same thing. Kung naghanap tayo ng tinig ng Panginoon, eto, basahin ng malakas. You can do that in your room, private room, o maging sa trabaho kung break na. Okay? Meron pong pagkakataon. Wala tayong excuse magbasa, bigkasin. Alamin natin ang nakakaligod sa Panginoon. That is will. Ito ba po? Huwag kayong makibahagi sa mga gawain ng kadiliman. Again, it's a reminder.
Bakit po sinasabi? Bakit pa ulit-ulit ang Biblia? Kasi po gusto ng Biblia na ma-emphasize, maging malinaw, maging matatawag, maging matindi ang pinapagawa sa atin ng Panginoon. Kaya inuulit, ito na naman, huwag kayo makibahagi sa mga gawain ng kadiliman na walang ibinubungang mabuti. Huwag tayo makibahagi kung paano sinabi ko mga example kanina, sharing, following, subscribing, forwarding, yung mga bagay na yun, or even copying, watching. Okay? Bakit po kailangan na, hindi nyo ba napansin ang pinapalakpakan ngayon ay yung mga kasalanan, yung mga mali ang pamumuhay, yung mga mali, kasabayan sila ang tumatanya, yung mga politikong sinusulper natin, nakakatakan, binuboto natin sila. Bakit mo iboboto ang isang taong minura ang Diyos? Bakit mo isusulpuran ang isang taong inalipusta na ang Diyos? Yun po ay nakikibahagi. Nakikibahagi kasi kababayan ko yan. Kasi anong kadayan ko? Even though, do not subscribe. Ang sabi nga, dumating si Kristo, darating ang pagkakataon, hatiin niya ang pamilya. Magiging daan para ang anak ay mahati. Will be divided, will be against the father. The daughter will be against the mother. Hindi po, yun ang purpose ng Panginoon, na paghati-hati ng pamilya. Ang ibig na sabihin, kung darating ang pagkakataon, kahit kapatid mo, kahit magulang mo, ay hindi sang-ayon sa iyong pananampalataya, humanda ka ng iwanan, humanda ka putulin. Yun ang sinasabi ni Kristo. Dapat ang pagsunod mo sa Kanya, kahit sino, kahit mo, esposo, kung hindi ka nadadala sa Panginoon, it's time to do that. Ganun din ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Do not compromise. Kahit sino ka, kahit gano'n ka kamahal. Sabi nga, if you love your brother or your mother more than me, you're not worthy of me. Hindi po no? Sabi natin, mas mahal mo, asawa mo, mother mo, na hindi na nanagkantaya against sa'yo, then you're not worthy of Christ. Kaya po, siyempre mas maganda ang mag-asawa ay parehong faith, ang mga family parehong faith, sama-sama sa church. Then there's no longer need to divide, to severe, to live. At yung, mansinin niyo po ang last part. Sa halip, ibunyan ninyo ang mga yun. Okay, ang pagbubunyan ba ay biblical. Ang pagsasabi, pagsusumalat ba ay biblical. In one sense, yes. Ibunyan. Hindi ikalat sa social media, ang isang nagkakasala, ipamalita, i-chismis, hindi po yan ang sinasabi ng Biblia. Ibunyag, ipakilala, ipakita, expose. Sabi nga sa English, expose it. Have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, rather expose them. If you have the opportunity, meron po kayong obligasyon na sabihan ng inyong kapatid, kung inyong kaibigan, kasi inyong pamilya kung sila nagkakamali. It's your obligation. Huwag kayo mag-atubili kasi baka mainis na kayo, baka magalit, o baka putulin na ang communication sa akin. Ang sabi, ibunyag. Ibunyag. You can do this in many ways. First of all, pray if someone is sinning, kapatid, kamag-anak, esposo, kung nagkakamali mo, nagkakasala, sabihin sa kanya. Sabihin sa kanya, if you have the opportunity, if you would not be in danger, if you would not be, hindi ka malalagay sa alanganin. Of course, ang kriminal, ang isang mamamatay tao, hindi pwede mamamatay tao pa, mamamatay tao pa. Asumin mo rin ang iyong sitwasyon. Baka naman ikaw ay binala ng barilin or saksakin. So there are different ways, pero kung may opportunity kayo, kung kaya nyo, sabihan, ibunyag, ipangaralan siya. Your obligation, no Christian should keep his or her mouth shut for the sake of relationship, because of love, because of acceptance. Hindi ba kahit kainisan tayo? Dahil naharap tayo sa Panginoon, sasabihin niya, ayaw Panginoon sa kapatid na napunta sa impyerno. May mga opportunity to do so. Ang sabi, ibunyag ninyo. Ibunyag. Hindi ikalat, siraan ibunyag. There's so many ways. For example, paano naman po?
ang kapatiran sa church. There is still your responsibility, kahit nakadinig na siya ng salita, go to a brother or a sister if you would listen. Anong sabi ko sa Matthew 19? If a brother offends you, sin against you, go to him one-on-one. If he listens, that's fine. If not, take 1 or 2 witnesses. So meron po tayong obligasyon. Kung napansin natin, naramdaman natin, observahan natin, natagpuan natin, meron po tayong mga leaders, meron mga pastor. If you need their assistance to counsel, para malaman ng taong yun ang pagkakamali. If you keep your mouth shut, nasa inyo po ang dugo, ang taong yun kung siya po ay makahama. Obligasyon po natin yun. Obligasyon pagsabihan, kung hindi na natin kaya, humingi ng tulong sa kapatiran, sa namumuno sa church. But, kung man po yun, sa halip, ibunyag ninyo ang mga yon. Ano mga yon? Yung mga gawa ng kadiliman. And again, look at this po. Read it. It's not a request. It's a command. It's not a suggestion. Pwede bang ibunyag mo? O nakikiusap ako ibunyag mo? Kung maaari, kung may church ka ibunyag mo. Sabi, ibunyag. In a way that will draw that person to repentance. Hindi yung mabagsik na tayo. Kailangan po magdasal, humingi ng ikonsulta, humingi ng advice. But you cannot remain silent. Obligasyon po yan, sinasabi ng Iglesia. Pero po, kaya yan mabanggit na lamang ang mga bagay na iyon na ginagawa nila ng lihim. Those secret sins na na-discover natin, ibunyag natin. Kasi nga, ang sabi, nakakahiya man lang sabihin nyo, yung ginagawa niya, nakakahiya na banggitin. Kung nakakahiyang banggitin, ibig sabihin, nakakahiya yung ginagawa yun. Nakakahiya, kaya kung patuloy yun, putulin ang mga nakakahiyang bagay, obligasyon natin lahat na mahinto yun. Kasi nga, tulungan natin sila, kasi ang sabi, pero kung pagsasabihin niyo sila sa masasama nilang ginagawa, malalaman nila masama nga ang kanilang mga ginagawa. How can they know? How can they know it's wrong? How can they know it's not against the scripture? Dahil nga, pinagsabihan, ibinyag, ibigyan mo ng counseling yung tao, hindi nila malalaman. So people are dying, going to hell without anyone preaching unto them. Sabi ng Scripture, kung ako paniniwala, wala naman nagsabi sa akin. At paano yung magsasabi sa akin kung walang pumunta sa akin? At kung walang pumunta sa akin, paano ko malalaman? So we have to go up there. Tell that person, expose, ibunyag ang kanilang mga ginagawa. Okay? But do it asking for wisdom from God. Hindi tayo sugod na sugod, bunyag na bunyag. Ask God for direction. Ask God for the leadership of the church. How can this sin be addressed? Even though it's secret. Okay? Many times po, nababasa nyo, si Paul, nilimension pa ang pangalan, nung bakit sinabi ni Paul, bakit ninabutan niya sa sulat niya, si ganon, iniwan siya, si ganon ay inabandon siya. That's part of the scripture. Kailangan niyang i-expose para malaman, para mabigyan example. Paul's intention was not to destroy the reputation, para masira yung tao. Yun po ay ubos. Ipamalita, ibahagi, ibunyag. Pagsabihan niya sila sa masama nilang ginagawa. Kahit po, lalo na po, the leadership of the church should be strong in that. Hindi tayo mag-aalala kung umalis siya dahil nasa pagsabihan siya. So be it. We cannot be, ang sinasabi nga nila, friendly secret church. Yung mga church na gusto nila ay malaki lamang, marami ang kongregasyon, kaya kung magaganda lamang ang preaching here. They're not addressing sins, even from the public or even privately. Pagsabihan po, ang kanilang ginagawa is command. But again, pray and ask for God's wisdom. There are ways and means to address this. To keep silent is
sin. Alam mo, sabi sa James, kung alam mo na tama ang isang bagay, hindi mo ginawa, ikaw ay nagkakasala. You're sinning for doing something that you know that is right, commanded by the Scripture. You are sinning. Ano pa po? Sapagkat maliliwanagan ang lahat ng naaabot ng liwanag ng katotohanan. Paano sila maabot ng liwanag ng katotohanan? Again, going back to the Scripture. By telling them, by reciting the Scripture, by asking them, inviting them to join Bible study. Doon nila malalaman, maabot sila ng liwanag ng katotohanan. Kaya na sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog, bumato ka mula sa mga patay, at liliwanagan tayo ni Kristo. Ganun po ang nangyari sa atin, natutulog tayo, patay tayo sa mga bagay tungkol sa Diyos. Wala tayong interest, ibig sabihin po natulog, o patay, walang interest, walang desire doon sa mga bagay niya. That's what we were. Sumunin ko po ang buhay nyo. Nung dati, bago tayo mag-join ng Bible study, wala yan. Walang interest. Ang gusto natin, ang mga makamundong bagay. Yun ang desire natin. Because we're tulog. We're patay. Kaya nga sabi ng Scripture, bumangon ka sa iyong pagkatulog. Bumangon ka sa iyong, bumangon ka mula sa mga patay. Liliwanagan ka ni Kristo. Kaya po, yes, the grace of God is for the works of God. Sa lahat ng gagawa para ikaw ay maligtas, the grace. But you have the responsibility to respond, to believe, to express your desire for a change, for repentance, magbago ang buhay mo. Yun po ay pagbangon. Paggising sa pagiging tulog, pagbangon sa magiging patay. Kaya po pag nag-respond tayo, liliwanagan tayo. Habang the more you attend Bible studies, the more you listen to preachings and teachings from the Scripture, lalong liliwanag. Lalong liliwanag. So our life here on earth, while we're waiting for eternal Christ to God in the Scripture, we should never reach a point that I know everything. Alam mo na, I'm not going to attend Bible studies. I've been doing this for years and years. It will never reach a point. Kasi ang kaliwanagan ng Panginoon ay patuloy. Kaya sabi, we are being changed from glory to glory. Okay, verse 15. Kaya mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Paano tayo mag-iingat? Alamin ang kalooban ng Panginoon. Magkaroon tayo ng tamang representasyon. Kaya diba, napag-aralan namin gagawin po natin sa Kristiyano ang reputation. Kasi sinasabi natin ang reputation sa Kristiyano na hindi po importante yun. Kasi kailangan ang sinisiwalat natin, dinidescribe natin sarili natin, ay mga bagay na maaatrak sila sa pagka-Kristiyano. Maniniwala sila na tayo ay mga anak ng Diyos. Kaya po, meron tayong dapat, meron tayong right na iniimit o binabahagi, nagliliwanag sa amin. Huwag kayong mamuhay tulad ng mga mamang, kundi tulad ng mga marunong na nakakaalam ng kalooban ng Diyos. So we need to study. It's not suggested na alamin, basahin ng Scripture. Kasi doon tayo maliliwanagan. If not, you're mamang. You're a fool. Mamang. Ngayon, we have the wisdom from above. We have been enlightened through the Scripture, Bible. Kaya ulitin po natin, mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Again, hindi ko sinabi, mag-ingat lang tayo kay Sunday. Mag-ingat lang tayo dito sa church. Mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay sa trabaho, sa eskwelahan, sa pagbibiyahe, sa nasa train, nasa kung saan man lugar. Yun po ay pag-iingat kung paano mamuhay. Kung sino ang kaharap mo, kung hindi lang kaharap ang mga kapatiran, kung kaharap mo ang kamag-anak, kaibigan, barkada, kaeskwelahan, katrabaho, mamuhay kayong maingat kung paano. Huwag kayong mamuhay tulad ng mga kundi tulad ng marunong. Hindi po mga wise. Kaya wala namin shrewd. Yung shrewd is not a bad word. We have to be shrewd Christian. To be shrewd, para maging puso ay
ina-analyze mo ang mga bagay, ina-analyze mo ang mga consequences ng mga gagawin mo at mangyayari. So we need to be careful in what we did. Not careless. Hindi careless, hindi po kaya. Okay? Hindi para pangalagaan ang ating pangalan, reputasyon, because we are representing Christ. Lalo na po ngayon, paano malalaman kung paano gagawin natin kung isang sinabi pa, member siya ng DOCC, member siya ng Disciples of Christ, pero itong ginagawa, hindi ba nakakaya yun? Hindi ba anong masisira ang reputasyon ng church, reputasyon ng simbahan? Kaya sabi, mag-ingat kayo, miyembro kayo ng church. Kahit hindi kayo miyembro ng church o ibang church, ang miyembro kayo, mag-ingat. Mag-ingat sa sinasabi, mag-ingat sa pinapost, mag-ingat sa sinishare, mag-ingat sa sinasabi. Huwag kayong mamuhay tulad na mga. Ito po, huwag ninyong sayangin ang panahon nyo, gamitin niyo ito sa paggawa ng mabuti dahil maraming gumagawa ng kasamaan sa mundong ito. Let's take every opportunity to do what's good. There's so much sin already in the world. Bakit ang mga Kristiyano maglalagay pa ng kasalanan? Ang role natin ay mahinto, mabawasan ng kasalanan, matulungan sila, mag-repent. Huwag nang sayangin ang panahon ninyo. I'm not saying huwag na tayo magkaroon ng holiday, huwag na tayo magkaroon ng aksyon, ng leisure time. Hindi po yun. Yung kung doon na lang nauubos ang lahat ng ating buhay, ang ating panahon, yung kung sinasabi, huwag sayangin ang panahon. Kaya po, marami sa atin ang mahayo, nagbabakasyon, nagpupunta sa mga lugar na yun, they're giving an opportunity to share the word, to express their faith, at para magkaroon po ng testimony about Christ. Huwag natin sayangin ang panahon. Kaya po lahat ng pagkakataong ginagawa natin na merong gawain sa buong linggo, merong isa, dalawa, tatlo. Kung mapapansin nyo, meron tayong Bible studies, meron tayong prayer meetings, meron tayong Sunday services. Kung yun po ay ang pagtugon sa sinasabi ng Ephesians na huwag niyo kasayahin ng panahon. Bakit hindi lang tayo magtago para magkaroon mag-picnic, mag-party, magsalo-salo? Yun po ay okay naman. Pero kung doon natin uubusin ang ating panahon, ang sabi, huwag yung sayangin, sinasayang mo lamang. Kaya po, let's spend time for family, for relationship, for our career, but don't neglect time for the study of the Scripture to know more about God. At huwag na tayong dumagdag sa problema ng mundo. Kailangan tayo po ay magbahagi sa solusyon sa mga bagay na makakatulong sa tao na sila ay makalapit sa Panginoon. Huwag kayong magpakamama kundi alamin ninyo kung anong kalooban ng Panginoon na gawin ninyo. Again, it's repeating, parang binasa natin kanina. It's being, inuulit na naman na alamin natin ang kalooban ng Panginoon. Huwag tayo magpakamama. Alamin ang kalooban ng Panginoon. Nasabi ko sa Romans, paano mo malalaman ang kalooban ng Panginoon? Renew your mind. Baguhin mo ang pag-iisip mo. That's where we start. Renew your mind so that you can know the will of God. Hindi papasok kasi ang maintindihan mo, kalooban ng Panginoon pag hindi natin binago ang isipan natin. Start renewing. Do not be conformed to the pattern of this world. Huwag na lang iisip natin ay mga bagay ng mga mundo. Kasi kung yun ang laman ng isip natin, hindi na natin magkakaroon ng chance, opportunity, or time na malaman ang kalooban ng Panginoon. Renew our minds. Sabi nga po, yun daw po ang battleground. Marami pong hindi na tayo pinupuntahan, hindi na natin ginagawa, hindi na natin sinasabi. Pero nasa isipan natin. We don't go to the places anymore, but nandun pa yung picture sa isipan natin. Hindi na natin sinasabi, hindi na natin ginagawa. It's still in our minds. Hindi natin ginagawa kasi napag-delikado yun. Pagka hindi mo inalis sa isipan mo ang mga bagay na yung pupuntahan, gagawin, sasabihin, panonoodin, pagbigyan ka ng opportunity, pag dumating ng opportunity, kung ano na nasa isip mo, gagawin mo. Hindi mo ginagawa ngayon yun. You're not putting them into action, it's only on your minds. Kaya ka na-analysin sa isipan. Kasi if
Totoo po yan. If you were given an opportunity, you will do it. You will start to do it. Kaya sabi na, Espiritu bago na nasa isipan natin. Kasi doon nagmula ang tukso, doon nagkakaroon ng foothold si Satanas. Huwag kayong maglalasing. Ito po. Dahil sa nakasisira ito ng maayos na pamumuhay. Marami sa atin na deliver na yan. Naalis na ang dating pamumuhay nila yan. Literal po yan. Literal. Literal na sinasabi ang mga nakakalasing, nakaka-influensya sa ating pag-iisip, sa ating pag-iisip. Pag-ilos, huwag na kayo maglalasing. Dahil nakakasira ito sa maayos na pamumuhay. Sa halip, hayaan yung mabastos kayo ng Espiritu. Again, how can I be filled with the Holy Spirit, with the Scripture? The Scripture will tell you how, why, anong dapat na-experience nyo, anong dapat mag-bukas sa inyo. Be filled with the Holy Spirit. Stop taking those things, substance, liquid, that will control our emotions, our decision-making factors, and all these things. Huwag na kayong maglalasing. Verse 19, sa pagtitipon nyo, mamigyan mga salmo, himno, at mga awiting spiritual. Buong puso kayo umawit at magpuri sa Panginoon. I know this is happening. We do this every time we meet. We have worship, we sing hymns, we sing songs. Buong puso kayo umawit at magpuri sa Panginoon. This is no longer a problem. This is no longer an issue with most of us because it's what we are doing. So makikita po natin yung mga areas na kailangan tayo improve, kailangan ipagpatuloy, kailangan baguhin. This is one of the areas na ipagpatuloy natin. Every opportunity, sing songs, hymn, worship sa ating Panginoon. Lagi kayo magpasalamat sa Diyos Ama sa lahat ng bagay bilang mananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Ang sabi po sa Bible, when you pray, pray with thanksgiving. Manalangin kayo ng mayroong pasasalamat. Paano ka mananalangin ng pasasalamat? May pasasalamat. The moment you present your prayers to God, start thanking Him. Kahit hindi pa dumarating ang sagot. Kahit hindi pa dumarating ang solusyon. So when you pray, say for example, you're praying for a job. How can I pray for a job using prayers with thanksgiving? So, you can not only do it this way, Lord, I want this job, I have sent my application, I have sent my resume, I want this job, Lord, this is good for me, it's very accessible, I like the position, I like the benefit, I like the salary, Lord, I like this job, help me, your favor, your blessing. But, ito ngayon, magpasalamat ka na, but, pero Lord, kung dito kaloob mo, salamat. Kung hindi itong desire mo sa akin, kahit gusto ko, kung dito plano mo, salamat. That's one example of prayer with thanksgiving. Even sa paggaling, Lord, I pray for healing. I pray that you will restore to health. But Lord, whatever your response, your desire, your plans about ito, thank you. Your answer could be delayed, Lord. Could be yes, could be no, whatever, Lord, I thank you. Because you know what is best for our situation. Let's start that po. Let's change our prayer habits. Pray with thanksgiving. Pray with thanksgiving. Pasalamat na tayo kung ano man magiging tugon niya bago pa tumugon. Kaya nasabi, magpasalamat. Hindi kayo magpasalamat. Even before the request. Di ba sa ating pagtrabaho, sa ating normal situation sa mundo, magpapasalamat ka pag natanggap mo na. Pag dumating na sa'yo, may tulong, benefit, regalo, kung ano, saka ka doon magpapasalamat. But with God, thank Him before, even before you mention, even before your prayers. And sabi, lagi ka. So you're not gonna pray, hindi ka magpapasalamat kung everything is fine, happy, happy, everything is well. No, lagi magpasalamat. Basahin ko na rin, lagi kayo magpasalamat sa Diyos. Whether it's sad, it's masaya, whether it's malungkot, lagi pa rin tayo magpasalamat. Okay? So ako po, nagkaroon tayo ng kalimunagan sa umagang ito na dumating yung kasalanan sa mundo ito, nahalugog ang sanlibutan. Pero inugustahan ng Panginoon
tayo po ay binigyan ng bagong buhay, yung po makaliresign natin prayers, ang gagawin natin yung responsibility natin sa bawat isa, bawat pagkakataon. Okay, so you got an opportunity to stand and proclaim and worship. Let's, anyone who would like a prayer, in response to the message, or any prayer that you need, that you would like to be prayed for, prayed with, anyone for, before we go on the worship ministry. Let's take this opportunity to pray for one another, pray with one another. Let's lift up one another in prayer. Ngayon, kagawin po namin sa church na ito, we would not finish any service without praying for one another. Anyone who needs prayer, you can pray here if you're around. Just raise your hand, we will come to you and pray with you. Okay? But for now, if that's fine, bibigyan po namin kayo ng pagkakataong sabihin yung mga prayer request. So let's form small groups. Let's do this as we nakagawin natin. Let's pray for one another. Let's make this a prayer for church. Let's form small groups ng mga lalaki, small groups ng mga babae. Pray for one another. Tell them your prayer requests. Tell them your cares. Tell them what they need to know. What they need to be prayed for. Let's do this together before we end the service. Who gives us peace, assurance, lahat ng situation na nasa pray for our country, kaya yung pagkaman po ang kapatid mo, kasalubong na sitwasyon ng condition. Lord, that all the praise, heal that faith, may Lord we pray, we need your advice, we need speech. Tuloy God, ay maramdaman ang presensya, peace, nasa beauty niya, kaya sa hindi mo o hindi mo pagkakalagaan mo ito na nag-inis ko sa iyo unity ay sumusunod sa reino bagay ito ay ito ay sa akin dahil naman Lord, you can see masolusyonan lunas, saksyon kayo na pag-inas ng baysa ng namin ng buwan na lokali sa mga kamayan mo sa peace, Lord, patuloy na wala sa peace experience Lord, we pray for favor, goodness, blessing.
kanilang faith na kapwa nila mapahayag that the Lord experience that I care. Thank you, Lord. This is His favorite blessings. Jesus Christ, His Son, give thanks, give grateful, give thanks to the Holy One, give thanks because He's given Jesus Christ. Say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. And now let we say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Thank you. Thanks for praying for one another. Thank you, Lord. We thank you for giving us enlightenment from your word. Truly, Lord, the world has been inundated with sins, and that is when Adam committed that sin, the disobedience, that you caused, Lord, that you commanded. For him to obey, but we failed. He failed. And we also failed, Lord. So we cannot say that we are not part of that. We are all sinners. We have been redeemed. We have been forgiven by you. We have received mercy and grace. Thank you for that, Lord. Thank you, Lord, for the Romans and Ephesians. Malinaw na sinabi sa amin ang mga bagay na dapat namin iwasan, putulin, huwag gawin, mga bagay na yun na malinaw na isinulat mo at inilista para sa amin. Salamat po sa mga kapatiran na dito lang ngayon, lalo na pa mga nagbiyak sa malayong lugar. Magsama-sama po kami magkaroon ng fellowship. Really, Lord, you're glorified, you're honored in this place, in our hearts, sa aming pong buhay, sa aming pong diwa, sa aming pong pananalita. Bless you, Lord. We thank you. Okay, there's a short announcement before we'll present our benedictions. So next week po is our Canberra service. Canberra service on Monday, and then we have sa Monday, Tuesday, we have discipleship
group sa pagtitipon natin. Meron po mga important dates na babahagi namin sa inyo, pero yun po ay pag-usapan pa. Marami pong excited dates na magaganap po sa DOCC. So we encourage everyone po, kagaya po na nampisa natin, we need po extra sacrificial giving po para matugunan natin ang malaking pangailangan ng DOCC Pampanga para masustain po natin ang kanilang venue. We can do that in our small groups, discipleship group, Bible study groups, and with just small coins po, mga barya, na yun po ay pag pinag-evaluate natin, malaki po ang magaganap. So let's do that individually, family, as Bible study group. So kung malaking po kayo na pag po ang ating victory song, let's declare this with Meron pong bibigay ng ating special number po yung mga. okay, listen. So, let's call it Children's. Amen. Nakakaman natin kids. Yay, kung yan is Yay! One. Clap hands. No, clap hands. Okay. Yeah. Okay, para po sa ating meditation, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. The Lord will watch over your coming and going, both now and forevermore.
May the God who gives endurance and encouragement give you the same attitude of mind towards each other that Christ Jesus had, so that with one mind and one voice you may glorify the God and the Father of our Lord Jesus Christ. Amen. Para po sa ating victory song,